Hi, welcome to my YouTube channel again. This is CryptoChamp Trader. And right now, weekly analysis tayo kay BTC. So, ginagawa natin to since January pa. And every 4 hours to, tapos Monday ko siya ina-upload. So, last day of month ngayon, March 31. Kamusta naman yung mga trades nyo? Okay? Progressing ba? Break even? Or still losing? Pag nahihirapan ka, feel free to message me. So, kaya natin ito ginagawa yung bias para mas madalian tayo. Paano mo itatrade yung mga alts or yung mga coins na hahanapin mo pag nalaman mo na yung bias kay BTC. So, exciting yon. Kaya, subscribe and follow for more. Bago natin ito i-topic, mag-recap muna tayo sa previous analysis natin ng week 11 because this is week 12. So, this is BTC Analysis Week 11. Okay? Currently, nandun siya sa price na yon. Bias nito is higher time frame bearish pa din and short-term bullish. Kung napapansin nyo, umaakyat siya dito sa higher time frame POI natin sa short, which is sa number 3. Nalapag ko na to pagpasok ng March. Okay? So, makikita nyo tong position na to. Ito yung na-late ako mag-upload, kaya binigyan ko kayo ng specific entry. So, kahit umabot si BTC ng 88 to 90K, still bearish pa rin higher time frame. Currently at 88.5K siya. So, etong numbering, yung POI, hindi pa yan tinapek, number 1. Number 2, short-term bullish reaction point of interest, 83 to 84K. Nag-react na dito si market. Papakita ko sa inyo. Then, ito yung currently na ginawa niya at ginagawa niya. This is higher time frame short premium. Confluence nito Fibonacci lang. Then, in-explain ko na yung advanced entry nito. And we expect liquidity above POIs. Ito yung POIs. Then, market approaching this area. So, kung mapapansin nyo to later on, tinapik lang talaga yan ni market as liquidity. So, maganda yung entry dyan. Okay? So, punta tayo sa chart. So, ito yung chart natin sa 4 hours. And mapapansin nyo na yung reaction muna dito sa number 2, ayan. Okay? Kaya siya short term lang. Reaction lang kasi yung kukunin mo. Pag bumaba ka sa 15 minutes, mataas-taas na yung ginalaw niyan. So, 15 minutes. Okay? Yan. Makakuha ka na dyan ng almost 1.27% times mo lang sa 125x mo. So, mga 300% ganun. See? Ganyan mag-calculate ng PNL. 1.27% times mo kung sa BTC ka, 125x ginamit mo. Yan, 158 pala, sorry. So, short term lang talaga. Then, counter-trending yan, kaya risky. Okay? Kaya, ito yung higher time frame, short premium yan. Premium yung signal na yan. Confluence natin dyan, FIB. And in advance entry ko yan. So, paano ko nasabing advance entry? Supposed to be dapat kasi yung position natin is nandito lang. Sa POI na to. Or dito. Okay? Pero dahil alam ko na isi-sweep to ng market, inangat ko siya doon mismo sa liquidity. And pag nilapit ko yan dito, yan, kita mo, single tap lang siya. Ngayon, etong trade na to, kinlose ko na yan below dito. Okay? Kasi nakita ko to as bullish. Yan, lagi ko naman nakikita to as bullish. Yan. Okay? Tas ganyan. So, nag-close ako ng trade dito. Which is, for me, maling decision making. Kasi, prior to my trade na na-close ko, nakita ko na to nung bumaba siya, ay bearish talaga to si market. So, hindi ko na pinasukan kasi maling decision na ako ng ginawa doon. Okay, yan. And pinost ko to, papakita ko sa inyo sa community na pinost ko to na ganun ko siya nakikita. So, ito yon. March 27, BTC Insight. For me, ganyan ko siya nakikita. I-trade ko ba? Hindi. Possible ba? Yes. Hindi ko ita-trade kasi nga, kaka-close ko lang nung long ko. 2 hours yan, kaya gusto mo makita yung malalaking dump, ganyan yung ginagawa ng market. So, yan. Then, currently, ito na siya. Okay, yan. So, nalaglag na talaga siya.
Ginawa niya yung setup ng higher time frame. Biruin niyo, ang tagal kong tini-A yun pagpasok pa lang ng March. Pero hindi ko na trade. So, common yan sa akin as a swing trader. Yan, common sa akin yan as a swing trader. Imagine yung PNL mo dyan kung na-trade mo yan. And kung na-trade mo nga to, itong exact price na to, can you post or share your PNL sa community para lang matuwa ako kasi hindi ko na-trade to. So yan, then yung target niyan sa ilalim. So tapos na tong number 2 and ito na yung expecting natin. For sure may reaction siya dito. Hindi pwedeng bumaba yan ng dire-diretso. Baka mapunta yan sa akin. So bababa yan. So update na natin. Tapos na to. Sayang eh. No? Maling decision making. Kahit ako nagkamali doon. Ang tagal kong sinet up to tapos ako mismo hindi nakasabay. So yan. As is yung POI, hindi pa rin siya tinatapik pero valid to. Okay, ayan, approaching. Number 2, alisin ko na rin to. So, mapansin nyo, yung POI natin dito, tinapik din siya dito as polarity. Ngayon, pababa siya. Ngayon, ang gagawin ko na dito is short entry. Okay? So, ang nakita kong area dito na pwedeng balikan ni market, syempre downtrend tayo. Pag downtrend ka, hindi mo hahabulin yung price dito mismo. Hindi mo hahabulin dyan. Aantay ka palagi ng retracement. So, let's say, apply natin si premium and discount. And kung hindi mo pa napanood yon, uploaded na yon sa YouTube. And marami na rin nagtatry and nagbabacktest. So, ang gagawin ko lang, kukunin ko yung high niya at saka itong low niya. Then, try natin pumasok dito sa optimal entry. So, let's see. Okay? So, ito yung optimal entry. Um, 85.8 to 87. Okay. So, take note. Anong confirmation ko dyan na pwedeng dyan mag-reverse si market? Actually, marami. Number 1, itong premium and discount natin from swing high to swing low. Dito siya nag-react. Pangalawa, pwede siyang mag-retrace dito sa trend line natin. Okay? Mag-react siya ng ganito. Umakyat siya dyan, then bumaba siyang ganon. Next, andito yung gap niya. Okay? Or yung polarity zone niya. Okay? Kung saan dito yung nagiging support and doon nag-break yung momentum pababa, possible na doon din umangat si market. Okay? Ito lang yon, yan. Kung saan siya nag-break pababa, ito. Yan. Ito, di ba? Nag-break yung red candle pababa. Minsan, doon din naakyat si market. Then, malalaman mo, rejected talaga siya kasi na-break niya tong previous low. Okay? Gets? Na-gets ba? Ganito. Let's say, tumatapik-tapik dito yung market. Para malaman mo na strong yung area na yan, kailangan basagin to ni market ng diretsyo. Yan, yung mga red momentum na yan. Then, i-reject siya dyan sa area na yan. Kaya ako favorite to eh. Then down. Okay? Malaman mo na downtrend kasi na-break niya tong naka-break dun sa momentum. Ito. So, I hope ma-absorb niya yan. Kaya dyan ko nakikita kung paano ko malalaman na downtrend yon. Okay? So, tapos na to. Tapos na rin tong, ito hindi pa to tapos tong trade na to. Okay? So, kung hindi ka nakasabay dito, dito yung possible na re-entry mo. Then, ang gusto kong malaman niya dito, pag ganitong tumatarget kayo ng sobrang layo,
as a swing trader, 88 yan ng pasok mo tapos ang TP mo 77, kailangan maging familiar ka na pwede mag-swing to si market. I mean, mag-pullback. Let's say ganyan, nakikita mo yung PNL mo malaki na, possible yan mag-ganon. Tapos bumalik ulit na ganon. Okay? Yan yung nakakakaba sa swing. Kasi pwedeng for 1 week, umaakyat siya dyan sa POI na yan. Tapos matagalan ka, then i-take profit mo na. So, kung ayaw mo at hindi mo kayang bumabalik siya dito, nakikita mo na bumabawas yung PNL mo or yung gains mo, i-TP mo na siya dyan or mag-partial ka na. Okay? Secure your profit. So, what if kasi pullback lang siya ng higher time frame? E di yari tayo dyan. So, yon. So, number 1 as is. Number 2, ito na yung short opportunity. Okay. Then, number 3, lagay ko na yun muna dyan. Huwag muna natin galawin. So, dito lang tayo. Sa 1 and 2. Is pa rin yung 4. Okay? Yung 3 na lang is ongoing short position. From previous signal. Okay? Ganda ng reaction, no? So, I hope na-experience niyo yan. Then, may i-explain ako sa inyo. Okay? Tapos na to. Yan lang yung analysis natin. By the way, bearish pa rin ako sa kanya. Pero kung this week magbo-bullish siya, bearish pa rin kasi nga ina-expect natin siya dito. So, hindi ko na kayo bibigyan ng specific signal dito. Ayun na yan. Pero yan na yung area. So, kung bumaba siya at nag-aantay ka dito, it's okay. Hindi ka matatalo. Basta, huwag niyo siyang ka-counter trend. Yun yung sinasabi ko na sure ako na bababa, pero hindi ako sure na babalik siya sa number 2. Kaya dyan tayo nag-aantay. Okay? So, explain naman natin for bonus part yung paano ko nalaman na bearish to. Okay? May nagtanong kasi niyan. Ito yung tanong niya. So, ito. Sir, pwede po magtanong about dito sa post mo. Paano po nalaman na magda-dump po si BTC? Ano po basehan niya sa chart? Gusto ko lang maintindihan po ng mabuti. Di ko po kasi magets talaga. So, yan yung i-explain natin sa YouTube. And ito na yon. So, madali lang naman maintindihan to. And kaya nyo to aralin kasi wala naman talaga special sa ganito. So, ganito lang yan. Punta tayo ng 2 hours. Kasi 2 hours yung time frame na yun. Yung kinabit ko yung line na to, yan, yung previous body lang niya at in-stretch ko dito, mapapansin nyo na nakailang fake out si market dito. Ayan. 1, 2, and 3. Okay? Nakailang fake out siya. Another term pa dyan sa fake out na yan is an attempt for seller na bumaba. Okay? Ngayon, malalaman mo na malakas yung fake out na yan or may control pa rin si buyer kung nalalagpasan niya yung previous high na to. Okay? Let's say, nag-dip siya dito, nag-fake out, tapos nag-pump siya. Kung itong price na to, umangat pa siya ng ganyan, mas may chance na may control pa talaga si buyer. Okay? So, since naka-dip siya dyan, tapos hindi siya nakaangat sa previous high, panalo na yung seller doon. Okay, wala nang control si buyer. Next. Naka-dip ulit yung market. Naka-attempt ulit yung seller sa area na to. Okay, yan. Tapos naka-regain ulit yung buyer. Ngayon, hindi na naman nakaangat si buyer dun sa previous high dito. Okay? Diyan. Wait lang, ayusin ko lang. Hindi na naman nakaangat sa number 2. Ibig sabihin, panalo na naman dito yung seller. It means, siya na naman yung may control sa market. So, nandito na naman yung number 3. And, third dip ng market. Okay? Naka-regain ulit si buyer, pero hindi na naman siya nakalagpas doon sa another high, which is sa number 3. So, dito siya nag-create sa number 4. Mapapansin nyo, para malaman mo na bullish to si market, kailangan niya i-reject yan si 4, si 3, si 2, and si 1. And it will take
a good volume for buyer para makalagpas siya dyan. Kasi nakailang dip na si seller eh. Ibig sabihin, marami talaga yung volume ng seller. And this time, yung buyer nawawalan na ng pag-asa and hindi sila manalo sa seller. So, they will not keep on buying kasi matatalo talaga sila sa seller. Kumbaga, dehado na talaga sila sa laban. So, downtrend na to and anytime soon, pupush na si market pababa. Okay? And yon yung nakikita ko. So, kaya hanggang dito yung target ko is dito lang din yan sa previous. And yan, makikita mo yung reaction dito. 1, 2, tapos na nakababa si seller, nag-retrace siya ulit doon. 3. Okay? So, hanggang dyan ulit. Ngayon, pwede mong kunin ulit tong ilalim. Okay? Yan, yung area na yan. Wala akong specific na kinukuha binebase ko lang siya sa top ng market. Okay. So, let's say, kinukuha ko lang yung mga tops ng market yan. 1, 2, yung mga weeks na yan. Kaya nagiging malakas or valid yung POI kasi nga 2 hours yan or higher time frame. 3, tapos 4, okay? Then, tumapik ulit dito si market. 5, tapos yan, nag-retrace siya ulit dito. 6. Okay? It doesn't matter kung perfect line yan or hindi, kung ihilahin mo yan dito para makakuha ka ng reaction, makikita mo pa rin yung ganda ng setup. Okay? So, next. Dito na tayo. Ayan. So, you have two data. Okay? Ngayon, pag ito si market, nakaka-reject dito sa support at hindi makalabas-labas dito sa high, may na-expect tayo dito sa previous. Pero bearish pa rin siya kahit umakyat siya dito. Then, kunyari, hanggang dito lang siya, bumaba ulit, or hanggang dito lang din, bubutas na to ng ilalim pa, below 81.320K. Okay? 81K. Bubutas yan pa ilalim pag hindi nakaregain yung buyer paangat. Ganun lang yun. Kasi para makaangat siya, kailangan niya pa talagpasan, kailangan pa niya talagpasan, and yan, marami pa. Okay? Pero tingnan niyo yung effort ng seller makababa, saglit lang. So, yun yung explanation nito. So, kayang-kaya nyo makita yan. Madali lang yan sa market. And kaya ko nasabing bullish siya kanina kasi, alisin ko na to. Kasi dito ako naglagay ng line. Okay? And most of the time, dapat si market, ganito yung igalaw niya. 1, 2, 3, tas yan. Mako-consider ko yan na bullish. Yung pag ganito yung reaction. Kaso hindi eh. Bumaba siya dito talaga eh. Ayun, binabaan niya yung mga previous low eh. So, dapat dun palang nag-change na ako ng bias. Pero yun, close naman ako ng profit, pero hindi ko na to tinrade pababa. Kasi, wala. So, yun lang. Ingat kayo sa trade and aralin nyo lang to. Makukuha nyo rin yan. Madali lang yan, promise. Hindi nyo kailangan ng complicated terms dyan. Lines lang yung ginamit ko and understanding sa candlestick psychology. So, if may question ka, medyo mahaba tong video, comment mo lang dyan and kung nakakatulong sa ito, feel free to message me. Thank you and subscribe. Have a good day and trade na kayo this last day of March. Kasi sa April, ayusin nyo na, magtaas na kayo ng risk. Okay? Not financial advice, pero risk. Okay? Yun lang. Thank you. Bye-bye.